sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang sabi nila, ang kulay pula ay simbolo ng pag-ibig, ng tapang at ng buhay. Ngunit para sa akin ang pula ay ang kulay ng huling hininga ng aking pagkabata. Ito ang kulay na bumasag sa aking mundo bago ko pa man ito tuluyang maintindihan. Sa loob ng maraming dekada, ang bawat pulang ilaw na kumikislap sa paligid ko ay tila isang sumpa na hindi ko matakasan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Rexel, isa ninyong tagapakinig mula sa Cavite City. Isa akong Chavacano Caviteño o yung nakakapagsalita ng wika base sa wikang Kastila. Anyway, share ko lang sa inyo ang aking kwento ng buhay na puno ng pagsubok at kawirduhan. Nasabi kong kawirduhan kasi yon ang tawag ng karamihan sa angka namin. Hindi naman kami weird pagdating sa itsura pero meron kasing disability sa paningin ang mga tiyuhin, tiyahin at mga pinsan ko. At mga kapatid ko. Nakakakita naman sila. Pero madalas ay mamula ang kanilang mga mata. Bukod pa ron ay napaka-sensitive din ng mata nila sa tinatawag naming luz roja o pulang ilaw o pulang liwanag sa wikang Chavacano. Kapag nakakakita sila ng pulang ilaw ay sumasakit ang ulo nila. Nagpapanik sila at minsan ay hinihimatay pa. Samantala ay pinanganak naman akong hindi sensitive sa luz roja. Actually sa pamilya namin ay kami lang ni Papa ang normal ang paningin. So akala ko Papa Dudut ay ligtas na ako. Pero nagkamali ako. Papa Dudut, 9 na taong gulang lamang ako noon, tandang-tanda ako pa kakatapos lang ng ulan, kaya basa ang kalsada at may mga talsik pa ng putik sa binti ko. Inutusan ako ni nanay na bumili ng toyo sa tindahan ni Aling Nena. Malapit lang naman dapat. Pero dahil gabi na, ang bawat kanto ay tila mas humaba at mas dumilim. Dumaan ako sa shortcut. Isang makitid na eskinita na tinitigilan ng mga lalaking nagiinuman. Nang gabing yon, nakakapagtaka. Dahil tahimik. Walang nagtatawanan. Walang ingay sa radyo. Ang tanging naririnig ko lang ay ang kalansing ng barya sa bulsa ko at ang tunog ng tsinelas ko sa basang semento. Sa gitna ng iskinitang yon ay may isang lumang bodega. Doon nakasabit ang isang pundidong bumbilya. Hindi siya maliwanag na tulad ng normal na ilaw. Para siyang pagod na liwanag na nag-aagaw buhay na. Kumukurap-kurap ito at sa bawat pagkurap ay nag-iiba ang itsura ng mga anino sa pader. Nagmumukhang mga halimaw na may mahabang braso. Biglang may narinig akong kaluskos sa likod ng mga nakatambak na sako. Tumigil ako at kinabahan na ako noon. Yung tipong nanlalamig ang batok mo kahit maalinsangan naman ang panahon. Rexel? May tumawag sa pangalan ko, pabulong lang pero rinig na rinig ko dahil sa katahimikan. Lumingon ako pero wala akong nakita kundi ang mapulang aninag sa pader. Akala ko ay guni-guni ko lang. Kaya binilisan ko ang lakad ko pero bago pa ako makarating sa dulo ay may humablot na sa braso ko. Ang lakas ng hila niya. Parang bakal ang mga daliri niya na bumaon sa payat kong braso.
Gusto kong sumigaw pero parang may nakabara sa lalamunan ko. Hinila niya ako papasok sa dilim doon sa gilid ng bodega kung saan ang tanging tumatama lamang ay ang paputol-putol na pulang ilaw mula sa bumbilya. "Huwag kang maingay, bata ka," bulong niya sa mismong tenga ko. Amoy alak siya na hinaluan ng amoy ng luma at maruming damit. Dahil nagsimulang magwala ang puso ko sa bawat pagkurap ng pulang ilaw, nakikita ko ang anino niya na bumabalot sa akin. Pula ang paligid, ang putik sa sahig, nagmumukhang itim dahil sa ilaw. Ang mga kamay ko na nakabaon sa lupa habang pilit akong kumakawala ay nagmumukhang duguan dahil sa pulang aninag mula sa itaas. Kurap, pula, sinubukan kong sipain siya pero masyado siyang mabigat. Kurap, dilim. Doon ko naramdaman ang unang hapde, ang unang pagpunit ng aking pagkabata. Kurap, pula, nakita ko ang bumbilyang umiindayog sa hangin at parang nanonood lang siya sa akin. Bakit walang dumadaan? Bakit walang nakakarinig sa boses ko na kahit na anong pilit ko ay hindi lumalabas? Ang bawat segundo ay tila naging oras. Ang tanging nakikita ko lamang habang nakabaon ng mukha ko sa malamig at basang semento ay ang refleksyon ng pulang ilaw sa isang basag na bote malapit sa akin. Kumikinang yon tila ng uuyam. Sa isip ko ang pulang ilaw na yon, ang naging hangganan ng mundo ko. Sa ilalim ng bumbilyang yon ay namatay ang batang Rexel na masayahin at walang takot. Nang matapos siya, iniwan niya akong nakahandusay sa dilim. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makaiyak. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahinang hissing sound ng kuryente sa bumbilya habang patuloy itong kumukurap ng kulay pula. Sa bawat pagpikit ko, ang kulay na yon ay nakatatak na sa talukap ng mga mata ko. Pula ang kulay ng aking pagkawasak. Ang kulay na magiging bilangguan ko sa loob ng mahabang panahon. Samantala akala ko, Papa Dudut, noong gabi na yon ay matatapos na ang lahat pag uwi ko sa bahay, pero hindi pa pala. Doon pa lang pala nagsisimula ang totoong kulungan ko. Ang trauma hindi mo lang siya basta nalalagpasan. Para siyang linta na sumama sa balat ko. At ang pulang ilaw ang naging mitsa para bumalik lahat sa akin ng sakit. Naging obsessive ako sa pag-iwas. Kapag sumasakay ako ng jeep, hindi ako tumitingin sa unahan. Kasi alam ko pag-apak ng driver sa preno, iilaw yung stoplight sa likod ng mga sasakyan. Yung matinding pula na yon na tumatama sa mukha ko ng mga pasahero. Pakiramdam ko ay lalamunin ako noon. Isang beses naipit kami sa traffic sa bandang Quiapo. Gabi na noon at umuulan pa. Sakto sa setting ng alaala ko. Yung sinundan naming bus, ang laki ng brake lights. Nag-flash yon paulit-ulit dahil sa traffic. Bigla na lamang ako naniga sa upuan ng jeep at bigla ay bumilis ang tibok ng puso ko. Parang gustong tumalon palabas ng dibdib ko ang pagkatao ko at nagsimulang lumabo ang paningin ko at ang tanging nakikita ko na lamang ay ang pulang refleksyon sa basang kalsada. Pakiramdam ko, ang semento ng kalsada ay nagiging putik na naman at yung ingay ng mga sasakyan ay nagiging boses na naman noong lalaki. "Miss, okay ka lang ba? Namumutla ka," sabi ng katabi ko. Hindi ako makasagot. Napahawak ako ng maigpit sa bakal na hawakan ng jeep hanggang sa mamuti ang mga kuko ko. Gusto kong tumalon palabas kahit umandar pa, makatakas lamang sa pulang ilaw na yon para akong sinundan ng multo na gawa sa neon. Sa kabilang banda, naalala ko, ilang araw bago magpasko, nagkabit ang advisor namin ng Christmas light sa bintana ng classroom namin. Yung mumurahing klase na mabilis mag-blink. Hindi ko alam nung sinaksak niya, kulay pula yung unang lumabas. Ang bilis ng pagkisla, flash, flash, flash. Para kung sinasampal ng bawat kislap na yon. Napasigaw ako at napaupo sa sahig habang nakatakip ang mga kamay sa tenga ko.
Kahit wala namang maingay, patayin niyo yan, tanggalin niyo yan, sigaw ko habang humahagulhol. Nagulat ang advisor ko pati na rin ang mga kaklase ko. Hindi nila maintindihan kung bakit ako nagkakaganon. Kaya hindi na lamang ako pumasok sa eskwelahan halos buong Disyembre. Samantala ang bahay namin ang naging safe zone ko dahil bawal ang kahit na anong dekorasyong pula sa loob. Lumipas sa mga taon noong magdalaga na ako. Nakaapekto rin ito sa trabaho ko. Ayaw kong lumalabas kapag gabi. Kung kailangan mag-overtime ay nagpapatid sundo ako o kaya ay nagbabayad ako ng Grab kahit mahal. Basta siguradong hindi ako maglalakad sa mga iskinita. Isang gabi nasiraan yung Grab na sinasakyan ko sa isang madilim na kalsada. Habang chinecheck ng driver yung makina, binuksan niya yung hazard lights. Tik-tok, tik-tok. Sabay sa tunog na yon ang pagkurap ng kulay orange light na ilaw sa dashboard. Napaiyak ako sa loob ng sasakyan. Kuya, paki-off please, pakiusap ko. Ma'am, kailangan to para hindi tayo mabangga, sagot niya. Napilitan akong buwaba at tumayo sa gilid ng kalsada malayo sa sasakyan habang nanginginig sa dilim. Mas pipiling ko pang nasa gitna ng madilim na kalsada na walang makita kundi ang mapaligiran ng pulang ilaw na yon. Doon ko na-realize na bilanggo ako. Bilanggo ako ng isang pangyayaring tapos na pero paulit-ulit na bumabalik dahil sa isang simpleng kulay. Hindi ako makapunta sa mga party, hindi ako makapanood ng concert, hindi ako makasama sa mga road trip sa gabi. Ang mundo ko ay lumiit ng lumiit hanggang sa naging kasing liit na lamang siya ng kwarto ko na puro puting ilaw lamang ang mga pwedeng gamitin. Tuwing gabi bago ko matulog ay chinecheck ko lahat ng appliances. Yung maliit na pulang ilaw sa dulo ng extension cord, tinakpan ko yon ng electrical tape. Yung ilaw ng TV kapag naka-standby, kinukulayan ko yon ng black marker. Kaya tinatakpan ko ng tela. Kailangan kong burahin ang pula sa paligid ko para lamang makatulog. Pero kahit gaano ko karaming tape ang gamitin sa labas, yung pulang ilaw sa loob ng utak ko yung mula sa gabing yon sa bodega ay hindi ko na mabura-bura. Nanatili itong kumukurap-kurap, naghihintay lang ng pagkakataon na hilahin ako pabalik sa putik. Isang gabi hindi ako makatulog. Mainit ang panahon kahit madaling araw na. At ang ingay ng electric fan sa tabi ko ay parang lalong nagpapadagdag sa pressure na nararamdaman ko sa dibdib. Minsan talaga kahit na wala namang pulang ilaw sa paligid, ang utak ko mismo ang gumagawa ng sarili niyang multo. Nakahiga lamang ako nakatitig sa kisame habang hawak-hawak ang cellphone ko. Nag-scroll ako sa kung ano-anong video para lamang ma-distract hanggang sa lumabas ang isang kanta sa rekomendasyon. Luz Roja, isang Spanish funk music na inawit at pinineduce ni Becca. Alam kong narinig nyo na ang kantang ito dahil madalas itong gawing background music sa Facebook at sa TikTok. Anyway, nung una akala ko ay ordinaryong kanta lamang. Pero noong nag-play na ang intro, may kakaibang kaba na humahaplos sa akin. Ang tunog ay parang mabigat. Para siyang lalakad na dahan-dahan sa isang madilim na iskinita. Tapos ay pumasok yung lyrics. Kahit na hindi ko naintindihan ang bawat salitang banyaga. Ramdam ko ang lungkot at yung pagod sa boses ng kumakanta. Bigla ko naisip Luz Roja. Alam ko ang ibig sabihin nun, pulang ilaw. Nabitawan ko sandali ang cellphone ko sa kama. Pakiramdam ko, pati ang algorithm ng internet ay pinaglalaruan ako. Pati ba naman dito? Nasusundan pa ako ng pula. Bulong ko sa sarili ko. Pero imbes na i-skip ko ay hinayaan ko lamang. Para may kung anong puwersang nagpako sa akin sa kinakapuan ko. Sinubukan kong hanapin ang lyrics at ang translation sa Google habang nakikinig.
Habang binabasa ko ang bawat linya parang may sumasakal sa akin na lalong humihigpit. Ang kanta ay hindi tungkol sa saya. Tungkol ito sa isang pakikipaglaban sa sariling anino sa ilalim ng ilaw na yon. Para kung nanonood ng sarili kong buhay sa ginawang musika. Beat, bass, hininga. Habang tumatagal ang kanta ay naging mas intense ang paligid. Ang ilaw sa labas ng bintana ko ay nanggagaling sa poste ng kalye. Ay biglang kumurap. Isang dumadaang sasakyan sa labas ang huminto sa tapat ng bahay namin at ang brake lights nito ay tumagos sa manipis kong kortina. Doon na naman yung pamilyar na paninikip ng dibdib. Yung pamamawis ng mga palad. Ang kwarto ko na dati ay safe haven ko ay biglang napuno ng aninag na kulay pula mula sa labas. Habang ang luz roja ay umaalingaw-ngaw sa speaker ng cellphone ko. Pakiramdam ko nasa loob ako ng isang horror movie. Yung kanta ay tila naging background music ng sarili kong trauma. Bawat bitaw ng salita sa kanta ay parang sumasabay sa pintig ng ugat ko sa sentido. Pula sa kortina, pula sa dingding, pula sa alaala ko. Pero heto ang nakapagtataka. Habang naririnig ko yung kanta ay parang may nagsasabi sa akin na huwag patayin ang phone ko. Dati kapag nakakakita ako ng pula, ang instinct ko ay tumakbo at magtago sa ilalim ng kumot. Pero ngayon ay nakikinig ako sa isang taong kinakantang eksaktong kulay na kinakatakutan ko. Kaya mo yan, Rexel, sabi ko sa sarili ko kahit nanginginig ang boses ko. Kanta lang yan, kulay lang yan. Sa gitna ng kanta ay may part na parang tumitigil ang lahat bago muling bumalik ang beat. Sa sandaling yon ng katahimikan ay naramdaman ko ang luhang pumatak sa pisngi ko. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagod. Pagod na akong matakot, ang kanta sa kabila ng madilim nitong tono ay parang nagbigay sa akin ng permit na umiyak para sa sarili ko. Hindi bilang biktima kundi bilang isang tao na matagal nang nagdadala ng sugat. Habang natatapos ang funk music na luz roja, unti-unti ring nawala ang pulang ilaw mula sa labas dahil umalis na ang sasakyan. Naiwan akong hingal na hingal, basa ng luha pero may kakaibang pakiramdam sa puso ko. Para ko nakipagbuno sa isang halimaw sa loob ng 3 minuto at 30 segundo. At sa unang pagkakataon ay hindi ako ang unang bumitaw. Ang melodiya na yon ang naging tulay ko, Papa Dudut. Doon ko naintindihan na ang pula ay pwedeng maging musika. Na ang sakit ay pwedeng bigyan ng ritmo. Hindi ko pa lubos na natatalo ang phobia ko noong gabing yon. Pero sa tulong ng kantang yon, nahanap ko ang lakas na tignan ang pula ng hindi agad pumipikit. Para itong isang malungkot na yakap na nagsasabing, alam ko ang nararamdaman mo at okay lang na hindi ka okay. Makalipas nga ang ilang buwan, nagpasya na akong bumukod ng tirahan. Naisip ko yon kasi napapagod na ako sa mahabang commute papunta sa opisina kung saan ako nagtatrabaho. Umupa ako ng apartment na isang tricycle lang ang sasakyan para makarating sa opisina. Naging maayos naman ang lahat, Papa Dudut. Hanggang sa isang gabi ay tumawag ang kapatid ko. Isinugod daw ni nanay sa ospital dahil sa sobrang taas ng blood pressure. Hindi ako pwedeng magdahilan. Hindi ko pwedeng sabihin na takot akong lumabas kasi gabi. Kailangan ako doon. Paglabas ko ng pinto, ramdam ko na agad yung panganib, ang hangin sa labas. Parang may bigat, pumara ako ng taxi at buti na lamang mabilis na may huminto. Kuya, sa medical center po. Pakabilis lang. Emergency. Sabi ko habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Sige po ma'am, sagot ng driver. Nung una, okay pa. Maayos ang takbo namin pero pagdating sa isang intersection sa kanto ng isang malaking mall, tumunog ang preno ng taxi. Ay malas, naabutan ng red light, reklamo pa ng driver. Pagtingin ko sa labas ay hindi lang basta traffic light,
ang nakaharap sa akin. May ginagawang kalsada sa gilid at parang babala ito sa mga sasakyan. Naglagay sila ng mahabang linya ng mga warning lights, yung mga bilog na ilaw na umiikot at nagpapalit-palit ng tindi ng kulay pula. Sabayan pa ng dambuhalang digital billboard sa itaas na nagpi-play ng isang ad na puro pula ang background. Sa loob ng taxi naging kulay dugo ang lahat, ang dashboard, ang puting seat cover, pati ang mga kamay ko lahat ay naging pula. Doon na nagsimula ang atake ko. Ang hininga ko ay naging maigsi at napakabilis. Parang ang mga pader ng sasakyan ay papalapit sa akin. Ipinikit ko ang mga mata ko pero sa loob ng talukap ko ay nandun pa rin yung kulay pula. "Ma'am, okay lang ba kayo?" tanong ng driver. Siguro ay napansin niya na nanginginig na ang buong katawan ko at nakahawak ako ng mahigpit sa pintuan ng taxi. Halos gusto ko nang hilahin ang lock para tumalon papalabas. "Kuya, kailan mag-go?" Pautal-utal kong tanong. "Matagal pa to ma'am, may countdown no, 90 seconds pa," sabi niya habang tinuturo ang counter. 90 seconds para sa iba ay sandali lamang yon. Pero para sa akin ay habang buhay yon. Tumingin ako sa bintana at sa tapat mismo ng taxi ay may isang bata na naglalakad. Hila-hila ng nanay niya. Nakapulang t-shirt ang bata sa ilalim ng mga warning lights ng mukhang masakit sa mata ang kulay ng damit niya. Biglang bumalik ang ala-ala ko. Ang bodega, ang amoy ng basa at luma, ang bigat ng katawan na nakadagan sa akin. Naramdaman ko ang pag-akyat ng suka sa lalamunan ko at hindi ko na kaya, bulong ko. Hindi ko kaya to. Sinubukan kong hanapin ang earphones ko sa bag at halos itapon ko na lahat ng gamit ko sa loob ng bag, mahanap ko lamang yon. Nang maisuot ko, agad kong pinindot ang luz roja. Beat, bass, hininga. "Huwag kang titingin sa labas, Rixel. Makinig ka lang sa kanta." Utos ko sa sarili ko, pero tila mapanukso ang pagkakataon. Isang ambulansya ang sumulpot sa gilid namin, humingin ang daan. Ang wawang nito ay naglalabas ng matinding flashes ng kulay pula na tumatama sa bawat sulok ng taxi. Napahiyaw ako ng mahina at napayuko sa tuhod ko. "Tama na, please, tama na." Pero sa gitna ng ingay ng ambulansya at ng kaba ko, narinig ko yung kanta, yung boses parang sinasabi nito na nandito ka sa gitna ng pula pero buhay ka pa rin. Hindi ka na yung bata sa bodega. Malakas ka na. Dahan-dahang inangat ko ang ulo ko, tiningnan ko yung countdown sa traffic light, 15, 14 and 13. Tiningnan ko yung mga warning lights sa kalsada. Tiningnan ko yung pulang billboard. Hinarap ko sila. Hinayaan kong mapuno ng pula ang paningin ko. Umiyak ako, oo, pero hindi ko na inalis ang tingin ko. Parang nakikipagtitigan ako sa isang halimaw na 30 taon na akong tinatakot. 3, 2, 1. Nag-green ang ilaw, humarurot na ang taxi. Nang makalayo kami sa intersection na yon ay napasandal ako sa upuan. Basang-basa ako ng pawis at nanginginig pa rin ang mga binti ko. Pero may isang bagay na nagbago. Nakahinga ako. Sa unang pagkakataon ay hindi ako nahimatay, hindi ako nawalan ng malay at hindi ako tumakbo. "Ma'am, nandito na tayo," sabi ng driver paghinto sa harapan ng ER. Pagbaba ko ng taxi, tumingin ako sa likuran ng sasakyan. Nakita ko yung brake lights na kulay pula at sa puntong yun ay hindi na ako nalingat pa. Hindi na ako natakot, isa na lamang siyang ilaw na nagsasabing hinto. At tuminto na nga ang takot ko. Tumalikod ako at mabilis na pumasok sa ospital para puntahan si nanay, dala ang isang bagong klaseng tapang na noong ko lamang naramdaman. Hindi naging madali ang sumunod na mga buwan, Papa Dudut. Maraming beses pa rin akong napatakbo at napaiyak sa tuwing nabibigla ng pulang liwanag. Ngunit unti-unti ay natuto akong hindi na pumikit. Sinimulan ko sa maliliit na bagay. Bumili ako ng isang maliit na lamp sa bahay na may dahan-dahang nagpapalit ng kulay.
Kapag sumasapit ang pula, hindi ako tumatalikod. Pinagmamasdan ko po ito. Tinitignan ko ang bawat anggulo nito hanggang sa mawala ang paninikip ng dibdib ko. Isang hapon pumunta ako sa iskinita kung saan nagsimula ang lahat. Hindi na ito ang madilim na lugar na naaalala ko. May mga bata nang naglalaro, may mga sampayan ng damit at ang bodega ay isa ng maliit na sari-sari store. Wala nang pulang bumbilya. Tumayo ako doon sa mismong lugar kung saan ako nadapa at huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy ulan at luto ng kapitbahay. Sa puntong iyon ay naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na matagal ko nang hindi nararanasan. Ang bata sa loob ko, ang batang Rexel na umiiyak sa ilalim ng pulang ilaw, ay dahang-dahang tumayo at ngumiti sa akin. Sa ngayon ay wala na akong phobia sa luz roja. Madalas pa nga akong magsuot ng pulang damit, isang kulay na dati itinuturing kong kaaway. Ngayon ay simbolo na ng aking tagumpay. Ang pulang ito ay hindi na dugo, hindi na panganib at hindi na ang sakit ng kahapon. Ang pulang ito ay ang apoy sa loob ko na tumangging mamatay. Ang kantang Luz Roja ay tumutugtog pa rin sa aking playlist, pero hindi na ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa paglalakbay sa gitna ng kadiliman hanggang sa matagpuan mo ang iyong sariling liwanag. Naka-move on na ako, Papa Dudut, hindi dahil nakalimutan ko ang mga nangyari, kundi dahil tinanggap ko na ang nakaraan ay bahagi lamang ng aking kwento at ako na ang may hawak ng panulat para sa susunod na kabanata. Ang pulang ilaw ay hindi na hudyat ng paghinto. Ito na ang hudyat na handa na akong magpatuloy sa buhay na may kasiguraduhan at pag-asa. Ito lamang ang may babahagi kong kwento sa inyo at sana'y nagustuhan nyo ang aking karanasan at magsilbi po itong aral sa lahat. Muli maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Rexel. Mga ka-online, ang aral ng kwentong ito ay hindi tungkol sa paglimot sa sakit, kundi sa pagbawi ng kapangyarihan mula sa iyong nakaraan. Ipinapakita ng kwento na kahit gaano kalalim ang sugat at kahit gaano katagal tayong naging bilanggo ng ating takot, laging may pagkakataong makalaya. Ang pag-move on ay hindi nangyayari sa isang gabi lamang. Ito ay isang proseso ng pagtanggap na ang pangyayari sa atin ay bahagi ng ating kasaysayan. Pero hindi ito ang kabuuan ng ating pagkatao. Samantala hindi naging matapang si Rexel dahil biglang nawala ang phobia niya. Naging matapang siya dahil kahit nanginginig siya, kahit nasusuka siya sa kaba, at kahit gusto na niyang tumakas ay pinili niyang tumingin. Ang tunay na tapang ay ang pagharap sa halimaw kahit alam mong kaya ka nitong saktan. Sa kabilang banda, tinuturo ng kwento na maaari nating baguhin ang kahulugan ng mga bagay na nananakit sa atin. Ang dating mitsa ng trauma ay pwedeng maging mitsa ng pagbangon at ang pinakamahalagang bahagi ng pag-move on ni Rexel ay ang pagyakap niya sa bata niyang bersyon. Madalas po ang mga biktima ay dinadala ang sisi at dumi sa loob ng maraming taon. Ang aral dito ay ang pagkilala na wala kang kasalanan sa mga nangyari sa iyo. Ang paglaya ay nagsisimula sa pagpapakita ng awa at pagmamahal sa sarili mong sugat. Ang nakaraan ay hindi na magbabago, pero ang kulay ng iyong kinabukasan ay ikaw na ang pumipili. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami
kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po